Ang mga scientists ay matagal nang naghahanap ng posibleng alien life sa malalayong planeta, subalit wala pa silang nakikita. Ang hindi nila alam ay nasa malapit lang pala ito. Ano nga ba ang natagpuan ng mga scientists? At bakit nila nasabing posible ang pagkakaroon ng buhay sa Venus? Yan ang ating aalamin. Yon, mabalik tayo. Nitong nakaraan lamang ay nabalita na mayroon daw di umanong mga ebidensya na maaaring may nabubuhay sa Venus. Ang Venus ay pangalawa sa ating solar system. Dahil nga sa kanyang kulay at kagandahan, ang Venus ay ipinangalan mula sa isang Roman goddess, ang goddess of love and beauty. Tinuturing itong kambal ng Earth dahil magkapareha sila. Una ay ang sukat. Dahil kung titimbangin at susukatin natin ang Venus at ang Earth, ay halos magkaparehas ang mga ito. Ang Venus ay mayroon ding atmosphere gaya ng sa atin. At kung pag-uusapan naman ang gravity ay mayroon itong 91% ng kung anong meron tayo. Ibig sabihin kapag lumapag ka sa Venus ay halos walang pinagkaiba. Yun nga lang, napaka-imposibleng mabuhay dito dahil ito ang pinakamainit na planeta sa buong solar system. Pero, nitong nakaraan lamang ay aksidenteng na-discover ng mga scientists ang posibleng buhay sa Venus. Siya si Jane Greaves ng Cardiff University sa Amerika. Sinabi niyang naisipan niya lang silipin ang Venus noong mga araw na iyon. Pero laking gulat niya sa kanyang natagpuan sa atmosphere nito. Noong una ay hindi pa niya makumpirma ang kanyang nakita kung ito ba talaga ay phosphine. Ito ay uri ng gas na maaaring makasama sa mga tao o anumang mga bagay na nangangailangan ng oxygen. Ang amoy nito ay parang pinagsamang nabubulok na bawang at nabubulok na isda. Ang phosphine ay karaniwang makikita sa mga patay na lawa o dumi ng penguin. Sa kasalukuyang pag-aaral sa Venus ay iisa lang ang maaaring pinagmulan ng toxic gas na ito, at yun ay ang anaerobic bacteria. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ito ay uri ng bakterya o microbes na maaaring mabuhay kahit walang oxygen. Sa madaling salita, aerobic with oxygen, at anaerobic naman ay without oxygen. Okay. Ang mga bakteryang gaya nito ay kaya ring mabuhay sa matataas na temperatura, gaya na lang ng planetang Venus. Nakita ni Jane ang gas na ito gamit ang James Clerk Maxwell Telescope, isa sa pinakamalaki at high-tech na telescope sa buong mundo. Dahil nga hindi siya kumbinsido kung phosphine ba talaga ang kanyang nakita, ay inanyayahan niya lahat ng mga researcher sa buong mundo upang kumpirmahin at suportahan ang mga nagawa niyang obserbasyon. Pinaanyayahan naman ito ng iba pang mga researchers. Kabilang narito ang Russia, UK, at maging ang Chile ay ginamit ang pinakamalaking telescope sa buong mundo na tinatawag na ALMA Telescope upang makiisa sa nasabing obserbasyon. Kinalaunay, kinumpirma nga nila ang nakita ni Jane ay kumpirmadong phosphine na nagpapalutang-lutang sa atmosphere ng Venus. Sinabi ng mga researchers, hindi porket mayroong phosphine ay mayroong buhay na kaagad. Dahil maaari rin itong manggaling sa kakaibang chemical o geological aspects ng planeta. Pero napakababa ng porsyento nito. Welta naman ng iba, kung hindi anaerobic bacteria ang pinanggagalingan ng mga phosphine na ito, wala na silang nakikitang iba pang dahilan kung saan pa ito pwedeng manggaling. Sinabi naman ng ilan, maaaring may ibang nabubuhay sa loob at nagpoproduce nito dahil ang atmosphere ng Venus ay acidic at maliit ang tsansa ng tuloy-tuloy na produksyon nito. Sinabi nila na kung hindi anaerobic bacteria ay may kakaibang bagay o nilalang ang may gawa nito na hindi pa kayang kumpirmahin sa ngayon. Sa kasalukuyan ay naguunahan silang makabuo ng special na spacecraft na kayang tumagal sa loob ng Venus upang malaman kung ano ba talaga ang totoo. Ang iba naman ay aminado na kinakabahan sila sa maaari nilang makita sa patuloy na investigasyon. Sinabi nilang hindi madali ang magiging pag-aaral na ito dahil ang temperatura ng Venus ay umaabot ng 465 degrees Celsius, sapat para matunaw ang lead o kahit manipis na uri ng bakal. Sa katunayan nga, hindi bababa sa 40 spacecraft na ang bumisita sa Venus at lahat ng ito ay agad nasira. Ang pinakamatagal na spacecraft na nagpunta dito ay ang Venera 13
na nanggaling sa Soviet Union at umabot ito ng 2 oras bago tuluyang masira. Nais pa nila itong patibayin upang tumagal pa ang mga buhay ng mga spacecraft na ito. Nang sa gayoy, malaman nila kung ano ba talaga ang nagtatago sa makapal na ulap ng Venus, kung mayroon ba talagang anaerobic bacteria o iba pang mga bagay. Dagdag pa ng mga researchers ay matagal na silang naghahanap ng anaerobic bacteria sa kalawakan dahil ito ang tinatawag nilang biosignature o batayan at senyales na posible ang pagkakaroon ng buhay sa labas ng ating planeta. Marami naman ang nagulat dahil sa dekadang paghahanap ay posibleng nandito lang pala ito sa malapit at katabi pa natin. Ang kasalukuyang pag-aaral ay nagmistulang karera dahil naguunahan ngayon ang mga scientists kung ano pang bagay ang maaari nilang matagpuan sa planetang ito. At asahan nyo, laging updated si Mr. Pantas sa mga bagong kaalaman gaya nito. Pero kayo, ano sa palagay nyo ang makikita ng mga scientists sa planetang Venus? Maaaring mag-iwan ng comment sa ibaba. What's out kay Yam Queen? Ang sabi niya ay, thanks God nabawi mo na yung account mo. For some reason kasi, I felt down nung ni-research kita dito sa YouTube, wala na yung channel mo. Buti na lang. Dahil sa'yo kasi mas lalo akong nahilig manood ng mga ganito. Thank you. Looking forward for more videos. God bless. Maraming salamat din po sa patuloy niyong pagsuporta. Sa mga hindi po nakakaalam, nahack po ang YouTube channel natin. Isang linggo po natin kinulit si YouTube at si Google para mabalik ang ating account. Salamat din at nabawi na natin. Yon! What's up din kay Middle Finger Empire? Ang sabi niya ay minessage ko pa yung page mo, Lods. Kasi napansin ko wala na yung mga videos mo. Kaya I'm so happy na nabawi mo na, Lods. Sa mga hindi pa nakaka-follow or like sa ating page, lalagay ko yung link sa baba. Meron tayong daily trivia sa ating page. What's out din kay Ella Marie Ebon? Pa-shout out Mr. Pantas, I really like the video and discovering throughout the universe. Ha 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 ha. Tapos nakakatawa pa yung mga video clips. Okay. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa pagsuporta sa ating channel. Laging mag-iwan ng comment na related sa ating mga topic. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay mag-subscribe na. I-hit ang bell, i-hit mo na rin ang all para lagi kang updated sa mga bagong kaalaman. At nag-watch out tayo sa mga unang comments natin. Muli, ito si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.